Pinipiga ang puso ko. Binalik ko ang paningin sa kanila at tumambad sa akin ang nasasaktan nilang muka. Humugot ang isang malalim na hininga. Nice one, Mr. and Mrs. Perez. You did great. Excuse, mauna na ako. I smiled weakly and so much painful. Tinalikuran ko sila at lumapit kina Tita Zoe. Naninikip ang dibdib ko at ang bigat-bigat nito. Labag sa loob kong sinabi ko pero hindi ko mapigilan na sabihin yon. Dahil masakit talaga ang ginawa nila sa akin. Tumingala ako at kumurap-kurap upang pigilan ang luhang gustong tumulo. Lumapit ako kay tita at sinalubong kaagad ako nito ng nakangiti. Sabay kaming pumasok sa elevator pagkatapos niyang ibinigay sa akin ang susi ng magiging kwarto ko. Hindi na ako lumingon dahil ayokong makita sila. Tahimik lang ako sa kanilang apat. Merong katawagan si tita habang si Migs naman ay nag-uusap tungkol sa plano nila. Prepare yourself after our lunch. We will start our. Mahinahong sabi ni tita bago bumukas ang pintuan ng elevator. Tumango ako at dumiretso na lang sa kwarto ko. Binuksan ko ito at pumasok kaagad. Nilapag ko ang maleta ko saka ako nagpunta sa veranda at mula dito kitang-kita kong kabuuan ng beach. Suminghap ako at ninamnam ang ganda ng beach. Napangiti ako ng malungkot. Pumasok ulit ako at tulad ng sinabi ni tita, naghanda na nga ako para sa shooting namin. Pinadalhan nila ako dito ng pagkain. Tinapos ko kaagad ang dapat kong ginawa bago pa ako lumabas. Nakaroba ako at sa ilalim nito ang bagong collection na two-piece sa Valerian. Sinuot ko ang sunglasses ko para hindi ako mainitan paglabas. Samantha, here! Napatingin ako sa tumawag sa akin at tumambad sa akin si Migs na naka-topless, si tita na naka-beach dress. Napatingin naman ako sa mga lodge. At doon nakita kong magulang ko at ang mag-fiancé na nakatingin sa akin maliban kay Sofia na nasa gitna ng mga paa ni Kiel. Umiwas ako ng tingin at hindi na sila nilingon. Lumapit ako kay Migs. Kumpleto na ang lahat. Halos lahat nakaset na. Handa na para sa shooting. Napatingin naman ako sa nagsisigawan na palapit sa amin at tumambad sa akin si Kyron at ang kaibigan nito. At kung hindi ako nagkakamali, si Marcos at Dylan. Let's start? Sabi ni Migs. Tumango ako at pumesto kaagad. Napatingin sa akin ang lahat. Buti na lang kami lang ang tao dito. Hindi ako lumingon sa banda ng mga magulang ko dahil kapag ginawa ko, baka masaktan lang ako. Tahimik lang ako at hindi na nagsalita. Pero sumasagot naman ako kapag tinatanong ako. Masama ang paningin sa akin ni Sofia pero hindi ko na pinansin yon. Good job, Sam! Ang ganda mo talaga. Pero mas magandang pictorial mo kapag meron kang kasamang lalaki. Nakangising sabi ni Migs. Kumunot ang noo ko sa sinabi nito. Pero bago pa ako makareact, tinawag na nito si Kyron. Papa, come here! Lumapit si Kyron habang ako naman ay nagulat sa sinabi nito. Nanatili akong nakatayo at tinitingnan na lang silang nag-uusap. Naka-cross arm ako. My pleasure. Malaki ang ngisi ni Kyron habang palapit sa akin. Tumaas ang kilay ko dito. Lumapit ito sa akin hanggang sa nasa harapan ko na ito. What's going on here, Mr. Asuncion? Parang kulog ang tanong na yun ni Kiel kay Migs. Kakarating lang ni Kiel na meron ng dalang orange juice na merong cookies. Well, kailangan ko kasi ng male model para makasama ni Sam sa shooting. Nakangising sagot ni Migs. Tumaas ang kilay ni Kiel at napatingin sa amin ni Kyron. Ako na. What? No way! Nagulat kami sa sinabi nito. Ako atang mas lalong nagulat. Nilapag ni Kiel ang dala nitong snack sa table ng lodge. Nakatabi lang nito. Napatingin ako kay Sofia nang tumayo ito at tiningnan ng masama si Kiel pero parang wala itong pakialam. No way! Sabi ni Sofia na nakabawi sa gulat. Tiningnan ito ni Kiel at hindi ko alam kung anong pinag-usapan nila. Basta umupo lang ulit si Sofia at masama akong tiningnan. Tumaas ang kilay ko dito. Alam mo, Mr. Valerian, pwede na sa akin si Kyron. Nakangising sabi ko. Habang hinahaplos ang braso ni Kyron, napatingin doon si Kiel at kaagad kong nakita ang nakaigting nitong panga. What? Anong problema ng lalaking to? Lumapit ako kay Kyron para sana kumapit doon, pero hindi ko na itinuloy. Nang makita kong naghubad ng damit si Kiel at lumapit sa akin. Walang emosyon ko itong tiningnan. Hindi marunong si Kyron, and I am the boss kaya dapat ako. Seryoso nitong sabi. What, dude? Marunong ako. Watch me. Hamon ni Kyron pero nakangisi ito. Palipat-lipat ang paningin ko sa kanila habang naka-cross arm ako.
Shut up, tumabi ka. Tinulak ni Kiel ng bahagya si Chiron upang makadaan ito at pumunta sa harap ko. Tiningnan ko si Kiel na madilim ang paningin sa akin habang nakatingin sa katawan ko. Ikaw na lang ang mag-shoot kung ganon. Malamig kong sabi bago ko sila nilagpasan. Kahit ang mahawakan ng lalaking to hindi ko gugustuhin. Lalo na't hindi ko maiwasan ang isipin ang ginawa nito. Nandidiri ako. Kinuha ko ang roba ko at handa na sanang umalis. Pero natigil ako sa sigaw nito. Fine! Tumalikod ito at bumalik. Kung nasan si Sofia na hindi maipinta ang muka. Bumalik ako sa tabi ni Chiron. Mas mabuti na tong ganito. Nangihina akong lumapit dito at hindi ko maiwasang hindi makaramdam ng kirot. Napatingin ako sa mukha ni Kiel na madilim ang paningin sa akin. Hinding-hindi mo ko mahahawakan ulit. Hindi ko na ulit hahayaan na mahawakan mo pa kahit ang dulo ng hibla ng buhok ko. Sa amin, Chiron. Pwede na. Pumesto na kayo. Chiron, ang dalawa mong kamay ilagay mo sa bewang ni Sam. Hilain mo to palapit sa'yo. And Sam, yung kaliwang kamay mo ilagay mo sa braso ni Chiron at ang kanan naman sa balikat. Iharap mo mukha mo sa camera. Dan Chiron, amuyin mong pisngi ni Sam. Okay? Si Megs, ginawa namin ang sinabi ni Megs. Hindi na bago sa akin ang ganitong posisyon dahil professional ako at kahit anong post magagawa ko. 1, 2, hindi natapos ni Megs ang pagbilang nito nang biglang, stop! Break muna. Sigaw ni Kiel sa malayo na ngayon nakatalikod at iniwan si Sofia. Humalakak si Megs at nakipag-appear kay Ina. Kumunot ang noo ko. Why? I knew it. At tumatawa pa ito. Kumunot ang noo ko habang nakatingin sa dalawang nakangisi. Nakatingin silang lahat kay Sofia na hindi na maitsura ang muka. Hindi ko ito pinansin. Bumalik ang paningin ko kay Megs na kumindat sa akin. Ano bang ginagawa nila? Huminga ako ng malalim. Hoy, Chiron, huwag kang abuso. Bitawan mo ng bewang ni Sam. Na-carried away ka na? Mas lalo akong nagulat sa sinabi ni Megs habang tumatawa na nakatingin sa amin. Tiningnan ko ang katawan ko at nakita ko pa ang kamay ni Chiron na nakapulupot sa bewang ko. Tiningnan ko ito at kaagad akong binitawan. Oops, I'm sorry. Nakangisi nitong sabi habang tinataas ang kamay na nito na parang susuko na. Inirapan ko ito at lumapit kay Megs na hindi matanggal ang ngiti. Let's go back. Break muna. Si Tita Zoe. Kinuha ko ang roba ko saka ako ito sinuot. Hindi ko sila pinansin kung anong pinag-uusapan nila. Kinuha ko ang phone ko kay Ina upang tawagan ang anak ko. Kinonta ko ang number ng anak ko habang naglalakad kami pabalik sa hotel. Hi baby, miss me? Bungad ko sa anak ko nang pagkatapos ng 2 ring, sinagot ka agad. Narinig ko kaagad ang boses ni Manang sa 2 linya. Kinuha ko naman ang headphone ko ulit kay Ina para marinig ko masyado ang anak ko. Pumasok kami sa hotel at dumiretso kami sa restaurant dito. Tumambad sa amin si Kiel na nakatalikod sa amin habang nakikipag-usap sa isang chef. Iniiwas kong paningin doon at napunta ang mata ko sa magulang ko na nakatingin sa akin. Hinanap ng mata ko si Sofia pero hindi ko ito makita kasama si Danica. Nagkibit balikat ako. Dahil wala akong pakialam sa babaeng yun. Dahil alam kong darating ang panahon malalaman ng lahat kung anong ginawa nito. Umupo ako sa tabi ni Tita Zoe na merong kausap sa phone. Pag uwi natin galing sa trabahong to, I have a work. Well, hindi naman ako nawawala ng trabaho, pero iba to. Kinuha ko ng isang billionaire na businessman na si Mr. Montenegro upang sukatan ang anak nito ng isang gown. Si Tita na ikinikwento sa akin ang gagawin nito pag nakabalik na kami. Montenegro? Kilala ito sa buong mundo kahit napilit nilang maging low-key. Is that Kyle Xavier Montenegro? Si Megs nagulat din. Yes, nagpapasukat ng damit sa anak nitong babae. Sabi ni Tita, napatingin ako sa mga waitress na naglalapag na ng pagkain. Sasama ako. Tumango si Tita bilang sagot sa sinabi ni Megs. Nilagyan ni Tita ang pinggang ko ng pagkain. Napatingin ako sa paligid. At doon ko lang napagtantong nakatingin sa amin lahat. Binaliwala ko ito at kumain na lang. Where's Sofia? Kiel, iho? Biglang tanong sa kanya. Nanatili ang paningin ko sa pagkain at hindi na nag-angat ng paningin. I don't know, nasa suite namin, I guess. Rinig kong malamig na sabi ni Kiel. Kahit anong pilit kong wag makinig, naririnig pa rin ang tenga ko. Narinig kong sipol ng kung sino.
Nanatiling nasa tawag ang anak ko at wala akong ibang ginawa kundi ang makinig dito ng mga kung ano-anong pinaggagawa nito. Pero nababaling talaga ang tenga ko sa pinag-uusapan ni Nakiel. Kinalma kong sarili ko at kumain na lang. Nakakapagod ang araw na yon dahil kailangan magpalit ako ng kung ano-anong two-piece. Buong araw kami nag-shooting dahilan para mapagod kami ng sobra-sobra. Dumating din si Sofia sa gitna ng kainan namin, kasunod si Tita Danica. Pinag-usapan nilang tungkol sa upcoming wed nila, pero si Sofia lang ang lagi nagsasalita. Kasalukuyan ako naglalakad sa buhanginan habang nakayuko. Lumilipad ang buhok ko dahil sa malakas na simoy ng hangin. Gabi na ngayon at dapat magpahinga ako, pero hindi ako makatulog, kaya naglakad-lakad muna ako sa buhanginan. Nakapantulog na ako ng damit. Niyakap kong sarili ko dahil manipis ang damit na suot ko. Kausap kong anak ko ngayon lang at tinapos ko na kaagad ito dahil bawal itong magpuyat. Malakas ang alon ng dagat. Huminto ako sa paglakad at umarap sa dagat. Lumilipad ang buhok ko dahil sa malakas na hangin. Hindi ko pa rin maiwasang hindi mag-isip tungkol sa nakaraan ko. Thank God. Minsan ko na lang napapanaginipan kapag natutulog ako. Umiinom ako ng sleeping pills upang makatulog ako ng mahimbing. O di kaya umiinom ako ng alak para makatulog ako. It's hard to forget, really. Ang hirap-hirap kalimutan ang pinagdaanan ko. Minsan nga inisip kong sana nagkaroon na lang ako ng amnesia para makalimutan ko lahat. Para tuwing makikita kong magulang ko, ay hindi ako masasaktan ng ganito. Para tuwing makikita ko si Sofia at Kiel, hindi ako masasaktan ng ganito kasi wala akong ibang ginawa, kundi ang umiwas ng tingin sa kanila kasi naaalala ko lahat ng ginawa nila from the start. Pinunasan kong luha kung tumulo. Hinawakan kong buhok ko at inilagay sa likod ng tenga ko. Niyakap kong sarili ko at hindi ko maiwasang hindi makaramdam ng kirot. Sabi ko, umalis ka na at baka meron pang makakita sa'yo dito. Get out, Lucio! Bumalik ako sa ulirat nang marinig ko ang galit na sigaw na yon. Tumingin ako sa paligid at napunta ang mata ko sa likod ng puno ng nyog na meron akong nakita doong dalawang anino. Kumunot ang noo ko at hindi ko maiwasang hindi lumapit. Please, umalis ka na! Rinig ko ang pamilyar na boses doon. Kumunot ang noo ko at lumapit pa doon. Pumunta ako sa harap nila at tumambad sa akin si Danica na merong kausap na lalaki. Hindi ko makita ang mukha ng lalaki dahil nasa dilim ito. Danica? What are you doing here? Nagtatakang tanong ko. Nakitaan ko ng kabang mukha nito na ikinakunot ng noo ko. Napatingin ako sa lalaking humakbang na at sapat na yun para makita kong mukha nito. Magandang gabi, Ma'am Samantha. Tumindig ang balahibo ko nang marinig kong boses nito. That voice. Hinding-hindi ko makakalimutan ang boses na yan. Hinding-hindi ko yan makalimutan. Tumindig ang balahibo ko at nakaramdam ng takot. Umatras ako ng isang beses at nanatili ang paningin ko sa lalaki. Tumindig ang mga balahibo nang makita kong mukha nitong nakangisi habang nakatingin sa katawan ko. Lumunok ako at hindi ko maiwasang hindi makaramdam ng takot. Umatras uli ako ng isang beses. Please, umalis ka na muna. Bumaling ako kay Danica na ngayon tinutulak ng lalaki palayo sa akin. Tinaas ng lalaking mga palad nito na parang sumusuko na at nakangiting tiningnan si Danica. Fine, aalis ako. Pero tandaan mo mag-uusap pa tayo. Makahulog ang sabi ng lalaki. Habang ako naman dito ay namumutla na nang marinig ko ulit ang boses nito. Ang boses na yan. Hindi ako nagkakamali. Lumunok ulit ako tumingin kay Danica na masama ang paningin sa lalaki. Mauna na ako, Ma'am Samantha. Nakaramdam ulit ako ng takot nang bumaling sa akin ang lalaki. Ngumisi ito bago kami tinalikuran. Hinabol kong hininga ko bago ako bumaling kay Danica. Kinakabahan ang mukha niya. Ngumiti ito ng pilit. Pasensya ka na dun sa lalaki. By the way, anong ginagawa mo dito? Dapat magpahinga ka na dahil marami pa kayong gagawin bukas. Ngumiti si Danica at humakbang sa akin. Hindi ako sumagot, nagbabara ang lalamunan ko. Ang bilis-bilis ng tibok ng puso ko. Yeah, maybe you're right. Kailangan ko na siguro magpahinga. Umalis ka agad ako doon. Halos takbuhin ko ang distansya ng hotel para makaalis ako doon. Nanginginig ang buong katawan ko at ang bilis-bilis ng tibok ng puso ko. Napatingin ako sa likuran ko habang ang bilis ng lakad ko
Dahil pakiramdam ko merong sumusunod sa akin at nakatingin sa akin mula sa malayo. Hindi ko gustong pakiramdam na to. Tinakbo ko ang hotel. Natatakot ako. Kaagad akong pumasok. Konti na lang ang tao at tanging mga empleyado na lang. Napahawak ako sa puso ko at kaagad akong pumasok sa elevator. Nanginginig ang kamay ko habang pinindot ang number ng palapag kung saan ang kwarto ko. Halos hindi ako makahinga ng maayos na kahit anong exhale and inhale ko, hindi babalik sa normal ang hininga ko. Lumabas kaagad ako sa elevator at kaagad tinakbo ang distansya ng kwarto ko. Pero bago ko pa ito binuksan, ay merong marahas na humila sa akin, dahilan para mapasigaw ako ng malakas. Please, wag mo akong hawakan. Please, bitawan mo ako. Sunod-sunod na umagos ang luha ko habang nakatakip ang palad ko sa mukha ko. Sam? Please, wag, please. Pagmamakaawa ko dito at lalong nagsumiksik sa pintuan kung hindi pa bukas. Samantha, natigil lamang ako sa sigaw na yon. Napalingon ako dito, tumambad sa akin si Cairo na punong-puno ng pag-aalala. Bumuhos ang luha ko at hindi ko mapigilang hindi ito yakapin. Sunod-sunod umagos ang luha ko. Natatakot ako. Isang bagay na hindi ko gustong mangyari. Akala ko ibang tao na. Humagulgol ako. Nung una nagulat si Cairo sa ginawa ko. Pero wala na akong pakialam doon. What happened? Wait, I'll take you to your room. You're so cold. Bulong sa akin ni Kyron pero parang nawala ako sa sarili. Hinayaan ko si Kyron. At kung pwede lang na mag-request na dalhin na ako nito sa kwarto ni Tita Zoe ay ginawa ko na. Pero hindi ako nakapagsalita dahil nagbabarang lalamunan ko. Shit. Ezekiel's POV. Inis akong bumangon sa kama na napagtanto kong hindi ako makatulog. Tiningnan ko si Sofia na ang himbing ng tulog sa tabi ko. Nagsuot ako ng t-shirt bago ako lumabas. Naka-boxer lang ako kapag natutulog. I can't stop thinking about Samantha. Damn it, what happened to me? Binuksan ko ang pintuan ng kwarto namin ni Sofia. Gusto kong magpahangin o uminom ng alak para makatulog ako. Lumabas ka agad ako, lalakad na sana nang nakita ko si Sam at ang kaibigan kong magkayakap. What the fuck? Sumalubong kaagad ang kilay ko nang makita ko sila. Nakaramdam ako ng galit na hindi ko alam kung para saan. Nakakuyom ang kamao ko habang nakatingin dito. Shit, Samantha. Wala kang sinasanto. Pati kaibigan ko nilalandi mo. Nagtago kaagad ako at kung makakapatay lang ang tingin ko, kanina pa sila tumihayang pareho. Damn it. Mas lalo akong nagulat nang pumasok sila sa kwarto. Kumunot ang noo ko at hindi ko maiwasang hindi makaramdam ng kaba at kirot sa puso na hindi ko alam kung para saan. Lumapit ako dito nang nakapasok sila. Ang bigat-bigat ng dibdib ko habang palapit dito pero huminto din ng, hell no, baka marinig ko lang ang ungol nila at baka mandiri pa ako at saka umiling ako at galit na nilagpasan ng kwarto at pumasok sa elevator para bumaba. Mas lalong hindi ako makatulog. Galit kong sinandal ang ulo ko sa elevator at inis na sinuntok ito. Di ko maintindihan ang sarili ko kung bakit ako ganito. Kung bakit ako naapektuhan ng ganito. Nag-order kaagad ako ng matapang na alak at nilagok kaagad. Gusto kong matulog at kalimutan ang nakita ko kanina. Sumikip ang dibdib ko at mas lalo kong hinigpitan ang hawak ko sa baso at hindi nagdalawang isip na ininom ito. Kahit gaano karaming alak na iniinom ko, wala pa ring talab sa akin. Kaya naman puyat ako ng paggising ko. Hindi ako nakatulog buong gabi. Nanatili akong nasa hamba ng pintuan namin ni Sofia habang naghihintay na lumabas si Kyron. Malilintik ka sa akin, Kyron. Bigo ako nang hindi ito lumabas. Gising ako buong gabi kahit na lasing ako. Bumaba ka agad ako upang makakain na. Dumiretso ako sa restaurant dito sa hotel at nakita kong kompleto na ang lahat. Kinuyom ko ang kamao kong nasa bulsa ko habang palipat-lipat ang tingin kay Sam at Kyron. Galit akong umupo sa tabi ni Sofia. Hindi ko matanggal ang madilim kong mata sa mukha ni Sam na nakayuko pero panay ang angat ng tingin kay Danica. Wala kang sinasanto, Sam. Pati kaibigan ko nilalandi mo. Umiling ako at kumain na lang dahil sa sobrang disappointment ko dito. Pero hindi ko gustong nararamdaman ko. I don't like it. Natapos ka agad namin ang breakfast ng ilang sandali. Tahimik lang ako dahil hindi ko pa nakalimutan kagabi. Tumayo kami upang simulan na ang trabaho. Lumabas kami ng hotel pero sinalubong kaagad kami ng napakaraming reporters. Shit, lumapit sila kung nasan si Sam.
At agad naman itong pinaunlakan ng kanilang tanong. Totoo po bang napagsamantalahan kayo, miss? Totoo po ba na nakidnap po kayo? Nabibingi ako sa tanong na yun. What?